Yun po, no? Yung ating pinag-aaralan ay yung salita ng Diyos, yung bakit ba kailangan ng tao ng tagapagligtas o ng Savior, no? Una sa lahat, ang dahilan po ay tayo ay under of sin, nasa kapangyarihan ng kasalanan, at tayo mga dead dahil sa kasalanan, at tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos at mapapahamak dun sa impyerno, no po, no? So, sa Bible verse na Romans 3:23 po, no, sabi ng salita ng Diyos, ito po yung Bible, no po, nahahawak ko po, no, salita po ng Diyos. Sabi diyan, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat po tayo makasalanan, hindi matuwid sa harapan ng Diyos, at hindi mga perfect, no? Tsaka yung mabubuting gawa natin ay basang marumi lang sa harapan ng Diyos, sabi sa Bible. At hindi umabot sa Diyos, sa standard ng Diyos. Kasi ang Diyos, perfecto. Tayo hindi, nagkasala tayo sa Diyos. At tayo ay may mali, no? Na nagagawa. At ito'y bunga din ng unang panahon kay Adan Eva na nagkasala sa Diyos. Damay-damay hawa po tayo, no? So, yun. Tayo po'y makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang kabayaran po ng kasalanan, sabi ng salita ng Diyos ay Romans 6:23 po. Ito sabi ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi ng salita ng Diyos, merong kabayaran sa kasalanan at ito ay kamatayan, sabi ni God. Ito ay kamatayan habang buhay sa impyerno po, tinutukoy ni God. Yun po yung parusa natin sa Diyos na nakakatakot na pupunta natin pag namatay. Dun ang hatol, no? Forever. Hindi po siya biro. Kaya ngayon, kaya merong Savior para maligtas tayo dun sa kasalanan, kamatayan sa impyerno habang buhay. Yun po ang dahilan kaya kailangan natin ng Savior. Ano? At sinabi din ng verse na binasa natin, sabi ni God dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May regalo po ang Diyos sa atin, buhay na walang hanggan, at matatagpuan to kay Jesus Christ, na anak ng Diyos. Siya po yung regalo ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan, kaligtasan, paraan upang maligtas tayo dun sa impyerno. Ano? At hindi tayo mapahamak doon. At kaya siya naging regalo po, no? Ang Diyos po nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus Christ po nagbayad ng dugo buhay niya, ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay niya sa ikatlong araw. Biniyaran niya ating kasalanan ng dugo buhay niya upang maligtas tayo sa impyerno. Kasi hindi po tayo makakabayad sa Diyos, siya ang nagbayad para sa atin po. Ganun po tayo inibig ng Diyos. Tignan niyo po ito. Romans chapter 5 verse 8, sabi ni God po to, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So minahal po tayo ng Diyos, tayo mga makasalanan, at namatay si Kristo, si Jesus Christ po, para sa ating mga makasalanan, na biniyaran niya yung ating kasalanan ng dugo buhay niya sa krus ng Kalbaryo, para maligtas po tayo dun sa impyerno, no, ng pag-ibig niya, no? Hindi tayo mapahama, di ba po? Kaya siya napako sa krus, no? At namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw to pay our sins, no? Yung penalty ng ginawa niya sa krus, binayaran niya. Yung hatol, parusa ng kasalanan, no? Hindi na tayo yung maparusahan. Siya yung tumanggap ng parusang dapat sa atin. Si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, no? Ganon tayo inibig ng Diyos. Ngayon ang paraan lang para maligtas tayo ay repent toward God and put your faith, trust o tanggapin ang Panginoon Jesus bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, Savior God mo ng buong puso mo. At ano po mangyari? Saved na, sabi ng Bible. Yan ang pangako ng Diyos, no? So let's pray po ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon, no? Amang Diyos na banal, inaamin ko po na ako'y makasalanan ng buong puso ko. Tamang Diyos na banal, buong puso ko po pinagsisisihan lahat ng kasalanan na nagawa ko. At di ko po kayang baguhin ang aking sarili at iligtas na inaamin ko ng buong puso. Kaya ngayon po, tinatanggap kita, Lord Jesus Christ. By faith na may pagtatiwala ako ng buong puso ko na sariling Panginoon ko at tagapagligtas, Savior God ko ng buong puso ko. Tinatanggap ko ng buong puso ko, Lord Jesus, by faith na may pagtitiwala ko, naniniwala ko ng totoo at nagtitiwala ko ng totoo ng buong puso ko, Lord Jesus,
na binayaran niyo po ang aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ng dugo buhay niyo. Ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay niyo. Tinatanggap ko po yung finished work niyo sa cross, Lord Jesus, yung gospel niyo po na magligtas sa akin ng buong puso ko. At Lord Jesus, kayo na po mag-ari sa puso ko habang buhay at manahan po sa pusip ko ang banal espiritu niyo na binubuksan ko po ang puso ko. Maghari po kayo, iligtas niyo po ako, hindi ko po kayang ligtas sa aking sarili at mabago ang buhay ko. I believe ng buong puso ko, ng totoo sa puso ko, I believe ng buong puso ko, ng totoo sa puso ko, Lord Jesus, na kayo ang Panginoon ko. Tinatanggap ko kayo by faith, Lord Jesus, na nagtitiwala ako ng buong puso ko sa inyo, na sariling Panginoon ko, at tagapagligtas Savior God ko, na tinatanggap ko ng buong puso ko. Kapag kay sa akin, Lord Jesus, iligtas niyo po ako dun sa kasalanan, sa kamatayan, sa impyerno. Salamat po. Amen. In Jesus' name, Amen. So, yun po, no? So, dun po nagtatapos ang ating vlog. Glory to God po all.